Hello. Welcome back sa channel natin, and today magte-test tayo ng 32700 na cells. Ang label niya ay yan, LD Green. Inibenta ni Mr. Lion Decor. Una, check natin yung internal resistance. Ito daw ay brand new cells. So dapat nasa 5 to 7 milliohms ang internal resistance niya. Ayan, so 6. Okay ang 6. 6.2. Ayan, so nasa 6 milliohms lahat sila. Tapos yung voltage, okay naman, nasa 3.2 volts. Una natin gagawin, i-charge natin. So, charge na natin ng sabay-sabay. After natin ma-charge, and magdi-discharge test tayo para makita natin yung totoong capacity. And if may time, try natin mag-cycle test. Kahit 20 cycles lang. Charge natin to 3.65 volts. Ayan, nag-charge na. So, balik tayo kapag fully charged na yung mga cells natin. Ayan, fully charged na. So, nag-rest na sa 3.4 volts yung voltage ng batteries natin. Next ay mag-discharge na tayo. Tingnan natin kung totoong 6 amp hour ba to. Bagong gawa lang siya talaga. 2023, October 26. Hindi to nabibili online. So, kung itatanong nyo, hindi to nabibili sa Lazada or Shopee. Kukontakin nyo po yung nagbebenta talaga nito para makabili kayo. So, i-discharge natin to at 0.2C. Yung po kasi yung standard na ginagamit nila kapag nagte-test ng battery. So, ang 0.2C ay 1.2 amps. So, dahil 6 amps to, ayan, ang 0.2C nun ay 1.2 amps. At ang cutoff voltage natin ay 2.5. Ayan, so talagang discharge. Makikita natin kung ano talaga yung capacity nito. Ayan, nagdi-discharge na tayo. So, mga abutin tayo ng 5 hours bago discharge ko. So, sige, babalik tayo after 5 hours. Ayan, ilang araw na nakalipas at nakapag-test na tayo ng kung ano-ano sa cells natin. Una natin titignan na result ay yung ating 0.2C or 1.2 amps na discharge rate. Ang nakuha natin capacity sa mga cells natin. So, ito yung isa, 6.1 at yung isa, 6.1 din. Yung dalawa, hindi ko makita yung results na misplace ko. Pero 6.1 yung capacity ng apat na cells natin. So, consistent naman. And then, nag-discharge tayo ng 1C or 6 amps dito sa cell natin. At ang nakuha nating result ay, ito yung isang cell, 5.9. So, medyo bumaba na siya. Tapos, kinompare natin siya sa Bitec. Ang nakuha natin before ay 6.1. So, medyo mas mababa yung performance niya dun sa Bitec. Meron pa tayong Power Central na brand new din na cell. Kaso hindi ko na mahanap yung result ko, so hindi natin ma-compare. Pero ang naaalala ko, close din siya sa Bitec. So, etong cell natin ngayon medyo mas mababa ng konti. Pero mas okay pa rin yung performance niya compared dun sa mga old stock or used na mga cells natin. Tapos, tinaasan pa natin yung discharge rate natin. Nag-discharge tayo ng 16 amps. Ito, yung result natin. So, ganun pa rin. Medyo mas mababa pa rin yung nakuha nating result sa kanya. Kulay blue, yung etong LD green. Makikita natin yung capacity dito. Ayan. So, 5.9. Yung nakuha nating capacity. Tapos, yung sa power central natin. Ayan, yung kulay yellow. Na more than 6 amp hour. So, nasa 6 amp hour sila. Ayan, makikita nyo sa dulo yung difference talaga. So, nabitin lang ng mga 100 milliamp hour. Sayang. Pero, ayan. Close pa rin. Mas konti lang talaga ng capacity niya. At nung discharge pala natin siya ng 16 amps, chinek natin yung temperature ng cell after natin mag-discharge. At below 50 degrees Celsius yung nakukuha natin temperature dun sa cells natin. So, hindi naman siya uminit na sobra. So, yung ganong kataas na discharge rate sa cell natin ay okay pa. Pero umiinit na siya ng konti. So, siguro mas maganda below doon. So, 1C to 2C. Yung 16 amps kasi nasa more than 2 na. Kahit naman sa ibang brand new cell, kapag nag-discharge tayo ng 16 amps, medyo umiinit na talaga. Yung mga old stock na mga cells, yung mga used, pag discharge mo yun ng 16 amps, mas mainit pa dito. So, okay pa rin yung quality ng cell natin. And then, sinycle din natin yung isang cell. Chinarge natin up to 3.65 volts and then discharge natin to 3 volts. So, parang nasa 80% yun, 3 volts. More than 80%. Pero, hindi natin ginawan 2.5 kasi mas gusto nating makita yung effect niya kung ano mangyayari kapag 3 volts lang natin siya discharge, kasi recommended na hindi talaga tayo magdi-discharge hanggang 2.5 volts. So, yun yung sinycle natin. At ito yung nakuha natin result. Ganito siya. Nagtagal yan ng
ilan? 87 hours. So, mga nasa 3.5 days na siyang tumatakbo. Pero kailangan na nating i-upload. So, tinigil ko na siya. Naka 23 cycles pa lang tayo. At eto, i-green off ko kasi hindi natin makikita ng maayos dito sa result na to. Dito sa picture, makikita nyo, halos walang pinagbago. Straight. Pero i-graph natin siya at makikita nyo na konti lang talaga yung nabawas sa kanya in 20 plus cycles, 23 cycles. Nag-start tayo na maka-discharge ng 5.749. Tapos nag-end tayo 5.729. So, napakaliit lang nung nabawas. At for sure, kasi bago pa to, mas mabilis talagang bumababa ng konti yung capacity kapag bago. At kapag medyo nagamit nyo na siya, mas mag-stay na dun yung capacity ng cell nyo. So, mukhang maganda naman yung cells kasi hindi basta-basta bumagsak yung capacity. Again, 5.7 lang yung nakuha natin dito kasi hindi natin discharge hanggang 2.5 volts. So, mukhang etong cell naman ay magandang quality na cell. Yung pasobra niya ay hindi lang ganun kataas kaya yung nakukuha natin ngayon ay medyo 5.9 lang. Konti lang. Magiging 6 amp hour na. Yun ay kapag discharge yun na mas mataas na current, like yung 16 amps natin na discharge rate. Kapag sa standard naman na 0.2C or 1.2 amps na discharge rate, abot naman talaga ng 6 amp hour yung capacity niya. So, ayan po. Dito na natin tatapusin. Magte-test pa sana ako ng mas matagal. Like dun sa hanggang 2.5 volts din sana, kaso wala na tayong time. Kailangan na natin upload yung video. So, ayan po. Pag may katanungan po kayo tungkol sa cell na to at request na gustong gawing itest sa cells, leave lang po kayo ng comment below. Bye!